Si Jonathan ay nagtatrabaho sa isang kilalang bangko bilang isang security guard. Halos 3 taon na rin siyang security guard dito at kilala na siya ng mga taong nagtatrabaho. Labas-masok ang mga tao sa bangko at para sa kanya ay normal yun. Ang mga customer ay pumapasok sa bangko para mag-withdraw ng pera o kaya ay mag-deposit. Kahit tirik na tirik ang araw ay nagbabantay pa rin siya sa labas ng bangko. Hindi na rin naman siya nahihirapan dahil sanay na siya sa trabaho niya. Madali na ito para sa kanya. Kailangan niya magtrabaho para may makain siya. Wala pa siyang asawa at anak, kaya't sarili lamang niya ang kanyang sinusuportahan. Binata pa si Jonathan pero natigil na siya sa pag-aaral dahil sa tingin niya ay pag-aaksaya lamang yon ng oras. Kaya't nagtrabaho na lamang siya agad para magkapera. Habang nagbabantay, ay may napansin si Jonathan na isang matandang lalaki na mukhang gusgusin. Nakasuot ito ng kupas na polo at pantalon. Mukha itong gusgusin dahil may rumi ito sa mukha na tila grasa at sira-sira pa ang suot nitong pantalon na napakarumi din. Mukha itong pulubi at taong grasa. Kung pagbabasihan ang itsura nito. Naglakad ito palapit sa pintuan at mukhang papasok. Ngunit hindi ito pinapasok ni Jonathan sa loob dahil sa itsura nito. Hinarang niya ito para hindi makapasok. Nangangamba siya na baka magnakaw ito at manggulo lang sa loob. At siya ang masisisi pag nagkataon. Pwede ka bang tumabi para makapasok ako? Tanong ng matanda. Ano po bang gagawin niyo dito? Bawal pong pumasok ang mga pulubi. Saad ni Jonathan. Pero hindi ako pulubi, iho. Mag-withdraw ako ng pera kaya papasukin mo ko. Sagot ng matanda. Hindi nga po pwede. Mamaya manggulo kayo dito. Ako yung tiyak na malalagot. Kaya pwede bang umalis na lang kayo? Bawal ang pulubi dito. Saad pa ni Jonathan. Naiirita na siya sa kakulitan ng matanda. Pero hindi nga ako pulubi. Mag-withdraw ako, papasukin mo ako. Pagpupumilit ng matanda. Hindi nga pwede. Ang kulit nyo. Sigaw ni Jonathan. Kumuha ang matanda ng wallet sa bag at may inilabas na ATM. Sapat na ba itong pruweba para papasukin mo ko? Tanong ng matanda. Tinabig lang iyon ni Jonathan. Hindi mo ako maloloko, tanda. Umalis ka na dito. Galit na sigaw ni Jonathan. Ano ba? Gusto ko lang namang mag-withdraw pero ganyan ang ugali mo. Anong klaseng ugali meron ka? Gusto ko lang namang pumasok. Pagpupumilit ng matanda. Hindi po kayo pwede dito. Bawal ang pulubi. Nakakaabala kayo sa mga ibang customer. Tingnan nyo nga yung sarili nyo. Gusgusin kayo. Sira-sira pa yung damit nyo at ang dumi-dumi nyo pa. At ang baho nyo. Hindi kayo nababagay dito. Salot lang ang mga katulad nyo. Sigaw ni Jonathan sa matanda. Pinagtinginan naman ito ng mga tao sa paligid. Bakit mo ba ako sinisigawan? Kukunin ko lang ang pera ko dito at aalis na ako. Kukunin ko lang ang pera ko. Saad ng matanda. Hinablot naman ni Jonathan ang braso nito. Siguro magnanakaw ka, no? Pulubi na nga kayo, magnanakaw pa. Ang tanda-tanda nyo pa. Nagnanakaw pa rin kayo? Hindi ba kayo nahihiya sa sarili nyo? Umalis na lang kayo. Kung hindi, ipapatawag ko ang mga pulis para hulihin kayo. Pamamahiya pa ni Jonathan sa matanda. Ang iba naman ay nagbulong-bulungan. Pinag-uusapan ang matandang lalaki na pulubi daw ito. Pati ang ibang mga nagtatrabaho ay pasimpleng hinuhusgahan ng matanda. Umalis na kayo dito. Bawal po ang baliw dito. Huwag kayong magugulo. Sigaw pa ni Jonathan. Wala namang nagawa ang matanda kundi ang umalis na lang dahil pinagtutulakan na siya ni Jonathan. Napasinghal na lang si Jonathan. Buwisit na matanda yun. Baho! Buwisit! Iritadong saad ni Jonathan. Napansin naman niya ang ATM sa sahig. Ito ang ATM na nahulog ng matanda. Binulsa na lamang niya ito. Naisip niya na susubukan niyang tingnan ang laman pagkatapos ng trabaho niya. Mapit naman sa kanya ang katrabaho niyang gwardya. Huy Jonathan, bakit mo ginawa yun sa matanda kanina? Grabe ka! Sita nito sa kanya. Ano naman kung ginawa ko yun? Bagay lang sa kanya yun. Akala niya siguro maloloko niya ako.
Tsaka bagay lang sa kanya yun dahil ang kulit-kulit ng matandang yun. Saad ni Jonathan. Ay naku, sinasabi ko sa'yo, baka magsisi ka sa ginawa mo sa matandang yun. Saad nito at iniwan na si Jonathan. Hindi na lang ito pinansin ni Jonathan. Kinagabihan, tapos na ang trabaho ni Jonathan. Bago magsara, ay sinubukan niya na tingnan ang ATM. Nakita niya na may nakasiksik na 4 na numero dito, kaya't sinubukan niya iyon at nabuksan ang ATM. Nanlaki ang mga mata ni Jonathan nang makita ang laman ng ATM. 400,000 piso ang laman nito. Kumurap-kurap si Jonathan. Totoo ba ito? Tanong ni Jonathan sa sarili. Tinampal-tampal niya ang sarili. Totoo nga! At napangisi siya. Mayaman na ako! Mayaman na ako! Tuwang-tuwang saad ni Jonathan. Wala na siyang pakialam kung pagnanakaw man ang gagawin niya. Ang mahalaga ay marami na siyang pera. Mayaman na ako! Hindi ko na kailangan pang magtrabaho para magkapera. Mayaman na ako! Tuwang-tuwang saad niya. Tuwang-tuwa siya sa perang nasa laman ng ATM. Naisip niya na hindi na niya kailangan pang mamroblema sa mga susunod na araw dahil napakalaki ng laman ng ATM na hawak niya. Nagpalinga-linga si Jonathan sa paligid. Nang makatiyak na walang ibang tao sa paligid, ay nag-withdraw siya ng 50,000 sa ATM at pagkatapos ay tinago niya yon sa bag niya. Napangisi na lamang siya. Naisip niyang maaari siyang makabili ng mga bagay na gusto niya gamit ang laman ng ATM. Kinabukasan ay agad na bumili si Jonathan ng iPhone gamit ang perang winidraw niya. Manghang-mangha ang mga katrabaho niya dahil mahal ang cellphone na iyon. Wow, brand new? Paano mo nabili yan? Ang mahal niya na. Tanong ng mga katrabaho niyang gwardya. Siyempre naman, pinag-ipunan ko to, no? Matagal ko na nga itong pinag-iipunan eh. Pagsisinungaling ni Jonathan. We, baka naman second hand lang yan. Siguro nabili mo lang yan sa bangketa, no? Nainis naman si Jonathan dito. Hindi, no? Brand new to. Palibasa wala kang pambili. Pagmamayabang naman ni Jonathan. Ewan ko sa'yo, ang yabang mo. Porket may pambili ka ng ganyan. Sabi naman ng isa. Mag-ipon kasi kayo para may pambili kayo ng ganito. Pagkatapos ng trabaho, ay nagpainom siya kasama ang mga tropa at katrabaho niya. Wow, maasenso ka na Jonathan na. Magpapainom ka na. Sabi ng katropa niya. Ngumisi naman si Jonathan. Siyempre naman, marami na akong pera eh. Kaya share your blessing. Pagmamayabang ni Jonathan. Wow, pabalatuhan mo naman kami. Saad ng isa pa. Pinainom ko na nga kayo eh. Pero kapag trip ko, baka manlibre ulit ako. Total, marami na akong pera ngayon. Yon! Sige, hintayin namin yan. Saad pa ng tropa niya. Gumisi naman si Jonathan. Ang sarap ng pakiramdam niya na nakakapagyabang siya sa iba. Pakiramdam niya ay ang yaman-yaman na niya at magagawa na niya ang gusto niya. Kinabukasan, nag-resign na si Jonathan sa trabaho niya. Napagdesisyonan niya na ayaw na niya magtrabaho. Total, ay mayroon pa siyang pera. Bakit naman biglaan ang pagre-resign mo? Tanong ng boss niya. Basta, wala kang paki. Mag-resign na ako sa trabaho. Saad ni Jonathan at iniwan ng boss niya. Habang palabas ng bangko, nakasalubong ni Jonathan ang matandang pinahiya niya. Dinuro siya nito. Ikaw, siguro ikaw ang kumuha ng ATM ko, no? Galit na sigaw nito. Tumawa naman si Jonathan. Wala akong alam sa sinasabi mo, tanda. Kaya pwede bang tumabi ka sa daraanan ko? Sagot naman ni Jonathan. Ikaw, alam kong ikaw ang kumuha nun. Ibalik mo sa akin ang ATM ko. Sigaw pa nito at hinampas-hampas siya. Ano ba? Nababaliw ka ba? Galit na sigaw ni Jonathan at itinulak nito ang matanda, dahilan para matumba ito sa sahig. Walang hiya ka. Magnanakaw ka. Tandaan mo, pagsisisihan mo ang araw na to, magbabayad ka. Sigaw ng matanda at sinubukang hampasin si Jonathan ng dalang tungkod, pero itinulak lamang ito ni Jonathan. Pwede ba? Tigilan mo ako sa kabaliwan mo. Buisit. Huwag mo akong guluhin. Ang ganda-ganda ng araw ko, sisirain mo. Buisit kang matanda ka.
Galit na sigaw ni Jonathan at iniwan ang matanda. Nagsisisigaw pa ang matanda pero hindi na ito pinansin ni Jonathan. Nagpainom ulit si Jonathan ng gabing iyon. Nagpakalasing siya at nilustay ang perang hindi naman sa kanya. Proud na proud siya sa ginawa niyang pagnanakaw. Habang umiinom, hindi niya namalayan na ikinukwento na pala niya sa mga kaibigan niya ang nangyari at natatawa pa siya. Grabe ang matandang yun kanina. Ang pangit niya. Kung nakita niyo lang kung paano magalit, matatawa kayo. Kawawa naman siya kasi kinuha ko yung pera niya. Burara kasi siya eh. Ayun tuloy. Kwento ni Jonathan sa mga kabarkada niya. Tumawa na lang ang mga ito. Magkano ba yung nakuha mo? Tanong ng barkada niya. Di ko na sasabihin, pero marami. Marami. Ang swerte ko nga, umaman na ako ng di oras. Pagmamayabang pa ni Jonathan. Nilustay ni Jonathan ang perang nakuha niya. Bumili siya ng mga mamahaling damit, relo at mga sapatos. Tumira din siya sa kondo para maipagmayabang sa mga kakilala niya na mayaman na siya. At kumakain na siya sa mga mamahaling restaurant. Lagi din siyang laman ng Starbucks. Hindi siya pumapayag na hindi mamahalin ang gagamitin niya o kaya'y ang kakainin niya. Naging madamot din siya sa kanyang mga kapamilya. Hindi niya binibigyan ng mga ito at sinarili lamang niya ang perang nakuha niya. Lagi siyang nagpa-party, natuto na rin siyang magsugal at nagsusugal siya sa mga mamahaling kasino, kung saan-saan niya ginagastos ang perang nakuha niya. Tuwang-tuwa si Jonathan sa pagkakaroon ng buhay mayaman. Ang sesay niya. Nagbakasyon din siya sa magagandang mga lugar. Halos hindi na nga siya umuwi dahil puro party ang pinupuntahan niya. At tuloy lang sa paggastos at pagbili ng mga mamahaling gamit. Pakiramdam niya ay hindi siya mauubusan ng pera kaya't panay ang gastos niya. Ngunit isang araw ay may nanloob sa kondo ni Jonathan. Nakamaskara ang mga ito kaya't hindi niya namukhaan. May dala rin tong mga baril at kutsilyo. Huwag kang gagalaw, kundi papatayin ka namin. Pagbabanta ng mga ito. Ninakaw ng mga ito ang mga mamahaling gamit ni Jonathan. Halos wala itong tinira dahil pati ang TV ay kinuha ng mga ito. Wala namang magawa si Jonathan dahil mahal niya ang buhay niya, kaya't hinayaan na lamang niya ang mga ito na kunin ang mga gamit. Kinuha rin ng mga ito ang pera niya. Mabuti na lang at hindi nakuha ang ATM niya. Nang makuha ang lahat ng gamit ay umalis na ang mga ito. Naiwan si Jonathan takot na takot sa nangyari. Hindi naman niya magawang magsumbong sa mga pulis. Natakot siyang i-report ang nangyari dahil alam naman niya na ang perang ginamit niya ay kanyang ninakaw. Kaya't pumunta na lang siya sa bangko para mag-withdraw, pero laking gulat niya nang makitang 100 na lamang ang natira sa laman ng ATM. Hindi siya makapaniwala na ubos na niya ang laman ng ATM. Naiinis naman siya dahil wala na siyang pera at wala pa siyang trabaho. Naiinis na napasabunot na lamang siya sa sarili. Hindi pwede to! Hindi pwede to! Galit na sigaw niya. Nang mahimasmasan ay natauhan siya. Naubos na niya ang pera dahil sa mga luho niya at pagiging mayabang. At naluha na lamang siya. Ano bang nangyari sa akin? Tanong niya sa sarili. Gusto na niyang magbago. Nagsisisi siya sa mga ginawa niya. Sobrang nagsisisi siya. Dahil wala na siyang pera, ay nag-apply ulit siya bilang guard sa dating bangko na pinagtrabahuhan niya. Ngunit hindi siya dito tinanggap. Bakit po? Nagtrabaho naman po ako dito. May experience na po ako. Bakit naman namin tatanggapin ang magnanakaw na katulad mo? Napalingon si Jonathan sa nagsalita. Nagulat siya na ito ang matandang ninakawan niya. Bakit ka nandito? Ikaw yung pulubin, di ba? Galit na sigaw ni Jonathan dito. Biglang may sumulpot na lalaki at may mga pulis na kasama ito. How dare you disrespect my father? I said I will give you another chance. Pero sa ugali mo, mukhang hindi mo deserve yun. Ano mo pinagsasasabi mo? Sino ka ba? Sigaw ni Jonathan dito. I'm the owner of this bank and this man is my father. Chief, bahala na kayo dyan.
Saad nito sa mga pulis. Agad na nilapitan ng mga pulis si Jonathan at pinusasa nito habang nagpupumigla siya. Bitawan niyo ako. Hindi ako magnanakaw. Wala akong ninakaw. Pagpupumiglas ni Jonathan. Don't deny it. Marami kaming ebidensya laban sa iyo. May CCTV at receipt na nag-withdraw ka ng pera gamit ng ATM ng daddy ko. Kaya wala ka ng kawala. Ano ba? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Galit na sigaw ni Jonathan. Lumapit naman sa kanya ang matanda at hinawakan ang balikat niya. Kung sana ay hindi mo ako hinusgahan at hindi mo ninakaw yung ATM ko. Sana hindi mangyayari ang lahat ng ito. Sana'y matuto ka sa mga ginawa mo. Ikinulong si Jonathan sa presinto at sa likod ng malamig na rehas ay pinagsisihan niya ang kanyang mga ginawa.